Inuliksa ng the Netherlands ang sanctions na ipinataw ng Estados Unidos laban sa 4 na judges ng International Criminal Court o ICC. Isa sa mga ICC judge na ito ay kabilang sa may hawak sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang balita. Hindi dapat nahahadlangan ang pagganap ng International Criminal Court o ICC ng mandato nito. Kaya naman inuliksa ni Caspar Veldkamp, Minister of Foreign Affairs ng the Netherlands, ang hakbang ng Estados Unidos na pagpapataw ng sanctions laban sa mga opisyal ng ICC. Ayon sa opisyal, dapat magawa ng independent international criminal courts at tribunals ang kanilang trabaho ng walang hadlang. Ginawa ang pahayag matapos ang anunsyo ni United States Secretary of State Marco Rubio na pagpapataw ng sanctions laban sa 4 na judges ng ICC. At kabilang rito ang isa sa judges na may hawak sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Partikular na si Reine Adelaide Sophie Alapini Gansu. Ang 3 iba pang may sanctions ay sina Solomon Balungi Bongsa, Luz del Carmen Ibanez Carranza at Betty Holler. Ayon kay US Secretary of State Rubio, ipinataw ang sanctions ng Estados Unidos dahil sa direktang may kaugnayan umano ang mga individual na ito sa mga hakbang ng ICC upang makapagsagawa ng investigasyon, aresto, detensyon sa mga mamamayan ng Estados Unidos o Israel nang walang pahintulot ng dalawang bansa. Kapwa hindi kasapi sa Rome Statute ang Israel at Estados Unidos. Ginawa ang hakbang kasunod ng ICC arrest warrant laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Dagdag pa ni US Secretary of State Rubio, politicized o namumulitika ang ICC. Mali rin ang claims o pahayag nitong may lubos itong kapangyarihan para makapagsagawa ng investigasyon, maghain ng mga kaso at i-prosecute ang mga mamamayan ng Estados Unidos at mga kaalyado katulad ng Israel. Pag-abuso umano ito sa kapangyarihan at panghihimasok sa sovereignty at national security ng Amerika. Bago ito, nauna nang nagpataw ng sanksyon ng Estados Unidos laban kay ICC's Chief Prosecutor Karim Khan dahilan upang mawalan ito ng access sa kanyang email at i-freeze ang kanyang bank accounts. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue.